Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala syarfil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, fikul muyassar, insyaAllah. Sa sumunod na bahagi, yung syuf'ah at yung jiwar. Yung syuf'ah, ito na yung parang yung paghahanap ng tao ng kumbaga pamamagitan o pagsusolusyon doon sa problema niya sa kanyang kasosyo. Kasi madalas naman pagka mayroong magkasosyo, magkakaproblema talaga sa hatian ng kita at iba't iba pang bagay. O kaya kasosyo mo mandurugas, siya lang kumikita at iba pa. Ewan ko bakit hinuli ito. Hindi siya dinugtong doon sa kabanata tungkol sa syarika nung nakaraan. So ngayon yung syuf'ah, al-babu thalitha ashar, asyuf'atu wal jiwar. At meron nga ditong napapaloob na iba't ibang mga usapin. Al-mas'alatul ula, fi ma'naha, wa adillati masyru'iyatiha. Ang kahulugan nito at ang mga dalil sa pagkakasabatas dito. Asyuf'atu hiya istihkaku asyarik, intiza'u hasati syarikihi, mimman kallat ilayhi bi'udin mali. So ito na ito, kumbaga mga technical na usapin na ito kumbaga legal na usapin na ito kasi may kinalaman na ito dito yung demandahan at iba pa. So doon sa translation ni Sheikh Salman, sabi niya, Sheikh Salman yung doon sa parok, ito siya yung nag-translate ito. Siya lang may imprenta na ito. May imprenta na ito kasi na-review ko na ito . Tapos pagka may imprenta nila yun, ibibigay nila sa akin muna isang kopya, tapos huling review. Yung parang dati, yung nakailang balik tayo ng partas. Yun yung Quran naman yun, yung nakaraan. Siya lang may imprenta nila ito. Malaking bagay itong libro na ito. Sasabi, ang syuf'ah daw ay ang paghahabol ng kasosyo sa parte ng kasosyo nito mula sa napaglipatang tao sa pamagitan ng kapalit na halaga. So dito may nangyari na, di ba, dalawa kayong magkasosyo, dalawa muna para simple lang, 50-50. Tapos si Ahmad, pwede niya ibenta yung share niya . Pwede niya inibenta. Pwede niya yun ibenta. So mangyari dito, hahabulin nung isang kasosyo yung parte niya doon sa napaglipatang tao sa kapalit na halaga. Ay hindi pala parte niya, yung parte ng kasosyo. Kumbaga ibebenta nga niya, ibebenta yung kanyang bahagi ng share. Wasumiyat bidalika lianna sahibaha damul mabi ila mulkihi fasara syaf'an. So tinatawag itong syuf'ah kasi pinagsama ng may-ari nito ang naipagbiling bahagi ng kasosyo nito sa pag-aari niya. Kaya ito ay nagiging bahagi nung dating parte. Kumbaga nagiging na siya. Syuf'ah din, yung nagiging even. Kung dati isang lang siya, yun din yung pala yung kahulugan ng syuf'ah. Yung kabaligtaran ng witr, di ba yung witr 1, 3, 5, 7, 9, gano'n. Yung dating kumpanya, isa lang. Yung pera nila, kumbaga, natuturing na isa lang, isang kumpanya. Ba'dan kana nasibahu o munfaridan fi mulkihi. So nga dati, isa lang yung pera na pinag-uusapan. Ngayon, nagiging dalawa na. Wakila hiya haqqu tamlikin kahari yathbutu lisyariki al-kadim ala syariki al-hadith bisababi syirkihi lidaf'i ad-darar. So tinatawag din ito na, kumbaga dinidefine din itong syuf'ah bilang karapatan ng sapilitang pagkuha ng karapatan ng dating kasosyo sa bagong kasosyo upang mahadlangan ang kapinsalaan.
So, yung nangyari kasi nito, yung di ba hati sila? Yung isa, binenta niya yung share niya. So, magiging bago yung may-ari ng share upang maiwasan yung pinsala. Upang maiwasan ng pinsala. At yung batayan sa sa batas dito, al-aslu fiha, hadith Jabir radiyallahu anhu. At yung dalil dito, yung hadith na iniulat ni Jabir radiyallahu anhu, kada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyaf'ati fi kulli malam yuksam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya raw ay naghatol sa isang bagay o sa anumang bagay na hindi pa nahati. Kumbaga dati siyang isa, magiging dalawa para hindi na pagtatalunan pa yung bagay. Kasi kung halimbawa, yung kumpanya isa lang, yung korporasyon isa lang siya. Tapos marami kayong magkakasosyo. Ngayon para matukoy, kasi may isang aalis, ayaw na niya maging kasosyo kasi may sisimulan siya sarili niyang negosyo. So yung pera na dating isa, so gagawin ng dalawa. So yun yung, yung mangyayari din sa syuf'a. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naghatol. So dito sabi kada. At yung kada, ito na yung trabaho ng kadi, yung judge. At magkaiba ang trabaho ng judge sa mufti. Diba yung mufti, alam naman natin yung mufti, diba yung nagdedeklara ng Eid o ng simula ng Ramadan, ganun. Magkaiba sila. Kasi ang ifta at saka yung kada magkaiba. Yung ifta hatol na panrelihiyon, maaaring may kinalaman sa gawaing pagsamba. Tatanungin mo yung mufti, pwede ba yung ganito, pwede ba yung ganyan? Oo, pwede. Pero kadalasan yung hatol ng mufti, wala namang parusa yun kung susundin mo o hindi. Wala. Pero ang kada, ang hatol ng kadi, kapag sinuway mo, may parusa. So ito na yun, yung mga ganitong usapin sa negosyo. Halimbawa dito, sa panahon na ito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam din kasing naghahatol nung buhay pa siya. Naghahatol. Kasi nga sa Islam, magkasama naman yung relihiyon at yung mga negosyo. Isa lang yung kanilang pinanggagalingang batayan, Quran at Sunnah. So naghatol daw siya sa anumang hindi pa nahati. So, yaman usually ang pinag-a-applyan ng syuf'a. Faida waqa'atil hudud wa sarafat turuq fala syuf'ata. Kapag natukoy na yung mga hangganan at napaghiwalay na yung mga daan o yung mga yaman, wala nang syuf'a. Ibig sabihin tapos na. Nangyari na yung paghahati. So malinaw na yung hangganan ng yaman ng isa't isa. Malinaw na yung hangganan ng yaman ng isa't isa. Sa halimbawa nga niyan, di ba? May namuhunan, kaya 50-50 kayo. Ang total ninyo na pera, pareho, sabihin natin na 10 milyon. Gusto nang humiwalay nung isa. So kailangan talaga mahati yung yung yaman. So tigpa 5 million. Tigpa 5 million. Ngayon, nabanggit dun sa umpisa yung pagbebenta ng share na hahabulin nung isa pang may-ari, yung bagong may-ari. Ngayon kasi maaaring mangyari yung pagbebenta ng share. Kasi yung mga yaman kasi ng korporasyon lalo na, hindi naman basta-bastang mahati yun Ba, alis yung isa. Magtatayo kasi siya ng sariling negosyo kaya mag-abroad na lang o magre-retiro. Yung 10 milyon nila, 8 million doon nagastos sa building. Hindi naman niya pwedeng kunin yung building. Okay sana kung pera. Kaya ngayon pera, ang tawag doon sa pera, liquid na asset. Kasi pwede mo nang makuha yun kahit kailan Building yung yung 8 million yung building, dito tig 4 million sila sa building. I-simplify lang natin kasi marami pang isa sa alang-alang doon talaga Yung mga depreciation, kung ano-ano pa. At magiging hati sila doon. Hindi naman niya pwedeng kunin yung building, kalahati ng building. Diba? So, ang gagawin niya, pinakamadaling solusyon, ibebenta niya. Ibebenta niya yung share niya. Ibebenta niya. So, parang bastos to Yung isa na lang tayo tanggalin natin. So, ibebenta niya. Yan.
So ito yung nagbenta ha. Binenta sa sila na ngayon yung mag-partner. So binenta niya yung share niya uli ng 5 milyon. Plus kung meron mang tubo, kukunin niya. Ngayon nalaman nung dating may-ari, nawala yung aircon na isa. Habulin niya yun. O, di habulin niya sa bagong kasosyo. Kung pwede pa mahabol yung isa pa, ay pwede rin naman. Pero yung SHUFA talaga na nangyari dito, yung pera ng korporasyon sa halip na isa, ginawang dalawa. So yung kada, kapag sa kada sila lumapit, sa kadi sila lumapit. Kumbaga yung magiging hatol ng kadi, hatol na yun eh. Kumbaga hatol siya na pang-kriminal o pang-krimen. Kumbaga kailangan mapatupad. Kung meron mapaparusahan, kung meron magmumulta, so kailangan mapatupad yun. Pero yung mufti, hindi ganun eh. Bawa nagtanong ka sa mufti. Paano yan? Meron pa akong Meron pa akong utang na Ramadan nung last year pa. Ngayon, parating na naman yung Ramadan. Tapos kung hindi ko mabayaran ngayon, o sabi ng mufti, sige, bayaran mo pagkatapos ng Ramadan ngayon, tapos samahan mo ng pagpapakain. Di ba natalakay na natin yun? Samahan mo ng pagpapakain. Ayon sa ibang mga scholar, kapag inabutan na ng sunod na Ramadan yung utang mo na fasting, so walang dahilan, magdagdag ka ng pagpapakain. Hindi mo ginawa. Hindi mo ginawa yung pagpapakain. Walang problema. Hindi ka papakulong ng mufti. Pero yung kadi, nagdemandahan. Nagdesisyon yung kadi, naghatol yung kadi. Sige, magmumulta ka at makukulong ka ng 2 taon. Hindi ka nagbayad ng multa o dagdag kaso yun. Tapos nagtago ka, hindi ka nagpakulong. Dagdag kaso rin yun. Yun yung pinagkaiba ng kadi sa mufti. So dito yung binanggit kada. At sa isa pang ulat, kada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi kulli syarikatin lam yuksam rab'atin wahanitin wa la yahillu lahu an yabi'ahu hatta yu'dina syarikahu. Sasabi, naghatol daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng syuf'a sa anumang sosyohan, yung magkasosyo sila, korporasyon, na hindi pa nahati yung mga yaman dito. Ito man ay tirahan o halamanan. So anumang bahagi ng korporasyon. Building man ito, nilagay lang tirahan, pero building yung tinutukoy dito. O taniman, o iba pang magiging pag-aari ng korporasyon. Mga gamit sa opisina, sasakyan, yun. Kailangan mahati. Kasi, ang karamihan naman kasi sa korporasyon talaga, ang nangyayari niyan, kapag sinisimulan pa lang nila yung korporasyon, kasi tiwala sila sa isa't isa eh, hindi pa talaga malinaw yung hatian. Hindi pa malinaw. Kumbaga magsasama muna sila ng mga 1 taon, tapos titingnan nila yung mga trabaho nila. Tapos makalipas yung 1 taon, saka sila magko-convene para malaman nila kung gaano kalaki talaga dapat yung porsyento ng isa't isa sa pag-aari o sa kita. Kasi maaring sa umpisa pa lang, tinukoy na nila yung mga share nila kung ilang percent yung magiging nila, equity yung tawag doon, equity. Kalaunan nalaman nila na mas malaki pala yung inaambag talaga nung isa pa. Mas malaki yung inaambag nung isa pa. Kasi pati labor kanya siya yung namamahala ng tindahan, merong magkakasosyo. Pare-pareho sila nagbigay ng sabihin natin 5. 10 million yung total, tig 2 million sila. So kung sa umpisa pa lang, sasabihin nila, tig 20% tayo ng equity Pero hindi ganun yung nangyari Bandang huli pala, yung isa mas malaki yung trabaho. Kasi siya yung namamahala ng tindahan. Yung 4 na mumuhunan lang talaga. O hindi makatarungan, tig 20% silang lahat. Hindi magiging makatarungan yan. Kaya ibang mga korporasyon, saka lang sila naghahatian mga ilang panahon pa, mga 1 year, ganun. Mag-audit sila, tapos saka sila maghahatian ng bahagi. Na dito, sabihin nila, sige, dahil malaki yung trabaho mo, sa'yo na yung 40%.
Tapos silang natitirang apat, tig 15% sila ng total 60%. So ganun yung nangyayari sa mga korporasyon. Ditong scam na korporasyon na ito, umpisa pa lang kalahati daw ng korporasyon kanya. So, paano hindi pa nga nagko-convene ang mga investor. Pangalawa, hindi pa nga nag-ooperate yung negosyo. Tapos kalahati ng equity sa'yo. Sabi niya lagi, lupa. Ano bang halaga ng lupa mo? Hindi nga abot 1,000,000 yung lupa mo eh. 20 pesos lang per square meter dito. Wala pa. Hindi abot yan. Tapos sumusweldo ka pa habang ginagawa mo yan. Kaya walang kumbaga walang linaw. So ito yung solusyon. Yung SHUFA. Na kapag may mga problema sa hatian sa negosyo, ito yung solusyon, yung SHUFA. Yung mahati, yung isang yaman lang ng korporasyon, matutukoy na kung ilan sila na maghahati-hati sa mga equity nito. So naghatol si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga magkakasosyo na hindi pa naghahati-hati. Ito man ay yung building o halamanan o taniman. Hindi pinahintulot na ito ay ipagbili hanggang sa magpaalam sa kasosyo nito. So yun din. So balik na lang tayo doon sa 5. So yung isa gusto ng umalis sa korporasyon. Yun nga, hindi naman basta-bastang paghahati-hatian din nila yung yung mga equity kasi yung iba doon building halimbawa hindi basta-basta makukuha. So pinakamadali, ibebenta niya yung share niya. Pero hindi basta-basta niyang mabebenta yung share niya na hindi alam ng iba pang mga kasosyo. Hindi pwede. Kasi paano yan kung yung pinagbentahan niya ayaw nung 4 na kasosyo? Sabi ng 4, alam namin mandurugas ba? Ba't namin gagawin kasosyo yan? Mandurugas yan. So, ganun, hindi pwede. Kailangan, may karapatan sila na malaman kung kanino mo bibenta yung share. Kasi kung kanino mo bibenta yung share, siya na magiging kasosyo nila. Na magdudulot sa kanila ng pakinabang o pinsala, bandang huli. Hindi ganun-ganun lang yun. Maari na kung nais niya ay kunin niya o hahayaan niya yung kanyang kumbaga yung kanyang share. Kapag binagbili niya ito na hindi nagpapaalam sa kasosyo niya, yun nga, fa in sya'a wa in sya'a taraka wa in ba'a lam yu'din fa huwa ahakka bihi. Kung hindi niya naman ipagpapaalam sa kasosyo niya, ang kasosyo niya ang higit na may karapatan dito. Kumbaga yung kasosyo na magbebenta kung hindi nagpaalam, yung mga kasosyo niyang natitirang mas may karapatan kung tatanggapin ba nila maging kasosyo yung tao na yon. Hindi yun basta-basta lang na kumbaga parang pera lang na iabot sa kanya o share na iaabot. Kasi may kinalaman dito yung operation sa tiba pa. Sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jarud dar ahakku biddar. Ang kapitbahay daw ay may higit na karapatan na bumili ng bahay na binebenta mo. So ito yung ginawa nilang dalil dito. So halimbawa, ibebenta ko tong bahay ko. Yung may bahay diyan, siya may may karapatan na bilhin nito. Kumbaga kasi para mapalaki niya yung bahay niya. Pero kung sa mga korporasyon, so ganun din. Kung yung sa magkapitbahay, kasi tinutukoy naman dito yung pakinabang magdudulot ito ng malaking pakinabang. Doon sa kapitbahay lalo na. Siyempre, paano naman niya kung may benta ko sa ibang tao na hindi din naman niya gusto o di nahirapan din siya, napinsala siya. So meron din siya karapatan, kumbaga nabilhin yung bahay ko o ano paman. Kung may ganun sa usapin ng kapitbahay, mas karapat dapat yun sa korporasyon. Kasi mas malaki pinsala o pakinabang sa kung sino yung papalit doon sa magiging kasosyo nila. So napagkasunduan ng ulama ang pagpapatibay sa karapatan ng SHUFA sa kasosyo na hindi pa napaghatian sa inipagbiling lupa, tirahan o halamanan. Yung nga, ukadajma al-ulama ala itbati hatta hakka SHUFA lisyarik. So napagtibay yung mga karapatan. Ayon sa mga scholar, nagkakaisa sila na may karapatan yung mga kasosyo. Alladhi lam yukasam fihi bay'un min ardin o darin o haitin. Sa paghahati-hatian nila
ang anumang hindi pa na paghahati-hatian na lupa, building o kumbaga halamanan. Pero yung hait kasi na tinutukoy din dito, posibleng ano din to bahagi tong structure nila, yung bakuran. Yung bakuran ng building ng kanilang korporasyon. So mula rito, fatabayyan namin dalika thubutu mashru'iyyati syaf'ah bisunnati wal ijma'. So hindi nababanggit sa Quran ang usapin na ito. Hindi nababanggit sa Quran ang usapin na ito, pero napagtibay sa pagkakaisa ng mga scholar na pwede ang bagay na ito. At ganito nga dapat. Ganito nga dapat. So magkakaroon ng tama at proper na paghahati-hati sa mga kasosyo. Kung gaano kalaki yung kanilang mga magiging bahagi. Alhamdulillah. Hindi yung ano lang, hindi yung isang tao lang yung nagdedesisyon. Sasabihin niya, ganito kalaki yung parte ko ha. Di, patunayan mo. Patunayan mo na ganyan kalaki yung parte mo. Sabi mo 50% ng equity, 50% ng kita sa'yo. Wala ka namang halos ambag. Lupa mo, wala namang halaga. Tapos sabi mo, ako naman nag-architect dito ba't architect ka ba? Puro nga palpak yung gawa mo, puro substandard Tapos sabi mo, architect ka. Wala kang lisensya. Papakilala kang architect para 50% equity sa iyo. Wala siyang mapapatunayan yung mga taong ganito. Kaya may syufa'ah. Kasi may karapatan ang gobyerno na makialam. Kung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagkada siya, 'di ba? Naghatol. Ang mga korporasyon, bagaman private sila may tuturing, may karapatan ng gobyerno makialam sa kanila. Kaya nga dito sa Pilipinas, may iba't ibang mga ahensya ng gobyerno na dapat rehistrado yung korporasyon mo dito. Unang-una yung SEC, Securities and Exchange Commission. Monitor nila yung ano mo, yung kaya nga sa SEC. Kaya dagdag kaso nila yan dyan Nagbebenta sila ng share, wala naman silang authorization na magbenta ng share. So unang kaso yan, binabantayan niya ng gobyerno. Tapos kapag operational niya, o pwedeng ano pa pala, yung pag operational na, yung BIR, kaya babayad sila ng tax. At syempre yung LGU, yung mga business permit at kung ano-ano pa. Kasi ang mga ginagawa sa korporasyon, makakaapekto sa mga tao Makakaapekto sa mga tao. So ilang tao yung niloko niyan, libo-libo na mga tao ang niloko niyan. Tapos ganun-ganun lang. Parang yung iba pagka parang wala lang. Parang kaya yung tao na yung alam nilang masamang tao tapos nakikipagmabutihan pa sila. Makikita mo yung mga taong walang wala ring paninindigan. Wala sa kanila, hindi nila naiintindihan yung mga bagay-bagay. Samantalang sa Islam, sa ultimo itong bagay na ito, kung tutusin na layo na nito sa relihiyon, di ba? Wala na itong kinalaman sa sala, sa syahada. Pero alhamdulillah, nilinaw pa rin sa Islam. Kasi yung Islam naman, hindi lang ito relihiyon na sa masjid isinasabuhay ito sa kabuuan ng ating mga buhay. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito, inshallah. Yung sunod na usapin yung mga practical na aplikasyon nitong syuf'ah na mas may intindihan natin ito ngayon, inshallah. So tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.